Mala taxi cab theory. Oh, yan daw kung ilarawan ng netizens ang buhay nitong si She. Mas pinili raw kasi ng ex-jowa niyang, si Seve o si Steve? Seve ba ito? Ang 5 months pa lang niyang nakilalang babae kumpara sa 7 taon ng relasyon kay She. Naku ha. Ay nangyari raw po yan. Ilang buwan matapos lamang ang breakup nilang dalawa nitong si She. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ka na nga pinakasalan. Mukhang hindi pala talaga sa kanya committed ang dati niyang kasintahan. Kahit halos 1 dekada na rin ang kanilang relasyon. Pero bago po natin kausapin via StreamYard itong si She, panoorin muna natin ang naging hugot niya sa nag-viral na TikTok nito lamang June. Ang sakit! Ex ko yun ng 7 years! Engaged ka na! Naku, parang ulit nga. Paulit nga, parang tumatawa. Kasi kung para sa mga nakikinig ho sa radyo, hindi mo malaman kung tumatawa o umiiyak. 'Di ba? Ganyan, parinig ho natin, ano? Oo, parinig natin ulit. Paano nga ulit 'yon? Paano ulit? Yung nasaktan? Tunog na nasaktan? Ang sakit! Oh, 'di ba? Ex ko yun ng 7 years! Ayan, mga kapatid, talaga hong hindi nyo malaman ang tunog ng isang taong nasaktan. O kung siya ba ay natatawa pa sa nangyari, naiiyak, nagsabay-sabay na, naghalo-halo na talaga yung emosyon. Kaya naman live via StreamYard, maraming salamat sa pagkakataon. Nasa linya na nga po natin mula sa La Union, 26 years old, si She. She, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Good afternoon po sa ating lahat. Oo, She, maraming Hello po. salamat sa pagkakataon, sa pagbubukas ng kwento ng buhay mo dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Kwentuhan mo nga kami. O bakit nga ba ganun yung naging reaction mo? Anong nararamdaman mo nung mismong yung nag-viral na video mo na tumatawa, kala mo tumatawa, na lumuluha, na hindi mo na malaman. Kaya mo bang i-describe ngayon? Ano yung naramdaman mo nung pagkakataon na yon? Hello po. During po nung pinapanood ko yung video, hindi ko siya matapos-tapos. Pero yung emotion ko po, hanggang yung galit, yung inis, yung panghinayang, natatawa na lang ho ako kasi sa mga kasamahan ko po. So, pero yung pain ko, hindi ko siya ma-explain po eh. 'Di ba ang Ayun hirap? po. O nasaan ka noon Opo. para nasa kainan kayo? Ano ba 'yon? Para sa iyo ba talaga yung kainan na 'yon? Sinamahan ka ng mga friends mo? Yes po. Actually, wala ho sinat up po ng mga friends ko yung time po na yun para sa akin. Kumain po kami and then sabi na, sige, mag-inuman tayo kasi ako po yung tipong tao na alam po nila na hindi ko na ilalabas yung emotion ko. So, dahil po sa kanila, tinulungan nila kung ilabas yung kung iyak ko na dapat inilalabas ko yung sa emotion ko. Kasi nakikinig po ako. Yes. At She, alam mo, naintindihan namin na just a few weeks ago nang mangyari itong bagay na to. Nung bang, yung pinakita, yung narinig na video dito sa atin sa Heart to Heart ay yun lang yung very recent pa lamang yung pangyayari na iniwanan ka na nung 7-year boyfriend mo? Yes po. Oh, ilang araw pa lang nun doon sa nag-viral na video mo? Nung nag-break po kami around December. So, ang last word po kasi sa akin ng ex ko is yung hindi ko po makakalimutan na sabi niya sa akin, hintayin mo. Ito po yung exact word niya sa akin. Hintayin mo, sabi niya, magpapakasal ako at ako ipapakita ko sa'yo na ako yung pinakamasayang lalaki sa buong mundo, sabi niya. So, few months po, and then, nabalitaan ko nga po na ikinasal na siya. Ayun po. So, ayun. Ilang months lang po yung preparation ng wedding po nila after ng breakup po namin. Ayun po. So, hindi po talaga siya,
hindi siya naging madali para sa akin sa pagtanggap kasi in-engage po niya ako eh. Then ako yung unang pinangakuan, ako yung naghintay for how many days. And then at the same time, sa iba rin pala niya iyaan yung kasal. So, Yan, kaya nga natin kaya pala tinawag nung ilang mga netizens na taxi cab theory. Kumbaga, sino ba yung available, sino yung willing na sumama sa biyaheng ito ay siya. Parang lucky pick sa loto. Oo. Yung ganyan. Opo. Pero sige, sandali lang. Nung sinabi niya na ipapakita ko sa'yo na ako ang pinaka magiging masaya na groom, yung binabanggit Yes mo po. kanina, hiwalay na kayo nun o inaakala mo pa na in a relationship pa kayong dalawa? Yung sinabi po niya sa akin, yung during breakup po namin. Break. Yun po yung last word niya sa akin, opo. Last word niya po kasi sa akin yun na ipapakita daw nga po niya sa akin na siya yung pinakamukweng lalaki at magpapakasal siya, sabi niya. Okay. So, Papakasal, well, not necessarily sa'yo. Pero alam mo na, Opo, meron ka sa ng iba. hunch noon, meron ka ng pakiramdam na parang hindi naman patungkol pala sa'yo yung sinasabi niyang pakakasalan niya. O hindi pa? po, sa ibang babae. Sa iba, kasi during relationship po namin, lagi po niya sinasabi sa akin na hindi siya sure sa akin, na hindi siya masaya. Pero yung mga sign po pala na yun, hindi ko siya pinig na as serious. So, yun pala, ito sign na, totoo nga po pala na hindi na ako nakikita sa sister niya. Then, ako yung nag-stay for how many years po. Okay. And then, Kaya ko binabalikan yung eksenang yon. Pwede kasi na alam mo na may dadaan yata ang tren. May dadaan ba ang tren? Ano yung maingay na yon? Okay. Hello? yes po. Hindi, nililinaw ko lang yung nililinaw ko lang yung eksena kung saan sabi mo nga nagka-break kayo tapos magkausap kayo. Pwede nga kasi baka ang dating sa iba nagpaparinig ako sa iyo na ako pa rin na magiging happy, magiging pinakamasayang groom. 'Di ba? With you. Apo. 'Di ba? Yun yung Apo. tinatanong ko. Inisip mo ba na ikaw pa rin yung niya o hindi na talaga? Hindi na. Hindi na po. Hindi na talaga. Kumbaga, parang in a way ay parang iniinggit ka niya, inaaway ka niya at ipinamumukha niya sa'yo na ito yung lalaking sinayang mo. Ganun ba? Apo. Okay. Apo. Sige, iwan na muna natin yan dyan. Kasi alam mo, isa Yes, sa mga paraan para mas maka-move on din naman talaga sa isang malupit at mapait na breakup ay yung mapag-usapan, mailabas mo naman, of course, hindi lang naman lahat ng mga masasama doon sa mga pangyayari sa relationship ninyo. Kasi kailangan natin ma-realize ano ba yung maayos nating ginawa, ano rin ba yung ibinigay niya, yung appreciation doon sa sa nung okay pa kayo. 'Di ba maganda rin 'yun na nakikita natin. Kumbaga hindi naman lahat ay masama na. Balik lang muna tayo doon sa day 1 ng inyong relationship. Sino ba ang unang lumapit? Sino ba ang nagpa-cute? Sino ba ang nagsabi na, sige na nga, tayo na. Pagkwentuhan muna natin yan, She. Okay lang ba sa'yo? Yes po. Okay, sige, balik tayo sa taon na. Anong taon ba ito? Year 2018 po. Okay. Year 2018 po nung nagkakilala kami sa isang common friend po namin. And then, debut po noon during the time. And then, nakikita ko na po siya during high school po namin. Pero, hindi ko po siya type kasi bad boy po siya. So, after po namin nakagraduate, senior high school na, nung nakita po ulit kami. And then, parang na-in love ako sa kanya or na-love at first sight. So sabi ko, uy, ang pogi nito. So na-attract ko talaga ako sa kanya. And then, siya naman po, nagbigay siya ng motibo. And then, nalaman ko, after po nung ligawan na namin, and then nung kami na po, nalaman ko po na pinagpustahan ng po pala ako. Pinagpustahan. So, apo. So, anong pakiramdam mo no nung pinagpustahan ka ng mga friends nyo rin? Ayun nalaman ko pong yun. Hindi ko siya tinake po na as negative kasi super in love na po ko during that time.
So, Okay. kahit masakit, parang ginawa ko pa rin siya. Pinalampas na. Okay. Apo, pinalampas ko siya. At yung mga sumunod And na then, mga nangyari, pinanindigan niya naman, 'di ba? Ang pagiging boyfriend niya sa iyo. yes po. Noong una, ang good thing naman po sa kanya is super sweet naman po siya. Mm. And then, na-effort po siya, na-effort. Ayun po, mabait sa kang mabait. Ayun po. Mm-mm. Hanggang Pero ilang taon may- ito? Since 2018 up to which year? Naging mabait at effort kung effort itong si boyfriend. Kasi nagkasama lang po kami dito 3 months before po siya mag-fight up sa kanila. So, nakasama ko lang po siya ng less than 3 months. Mhm. So, sa less than 3 months po namin, so sobrang in love po sa kanya. Marami na po siyang negative dreams na nakikita sa kanya. Pero pinalampas ko po. So, nandito pa lang po siya, marami issue. Oo. So, ayun, hinayaan ko lang po talaga yung red flag na pinay. Oo. She, Kasi meron, She, po. sorry. Medyo maingay lang yung background mo. Pwede ba tayo makapwesto ng mas maayos? Oo. Ayan, pakipatay na lang. May monitor ba tayo dyan na narinig mo yung pag-uusap natin? Patayin mo na lang muna para para hindi tayo mag-feedback. Tsaka para solid yung kwento mo na napapakinggan namin. Okay. Okay po. Sige, lilipat lang po siguro. Okay na po ba ito? Para may maingay Ako pa rin na po sa ba? likod eh. Oo, may maingay sa likod. Pwede bang pakainin mo muna? Sino ba yung maingay sa likod? O para may laman yung bibig. Dito po ako sa kasi isang coffee shop. So, Nasa ayun coffee po. shop. Oh, pasara mo muna. Okay lang naman sa Ang lakas ni Kuya Poy. Oh, ayan. Sige, sige. She. Ayan, medyo tahimik na She. Sorry po. Ayan, yan. Mas tahimik na. Okay. Sige, tuloy ang kwento. Meron ka na mga napapansin? Yun ba yun? Sabi mo, may mga napapansin Yes po. ka na sa Yes kanya po. ng mga pagbabago dati. Sa papaanong paraan ba ito? Medyo kinukulang na yung effort. Ikaw na lang ng ikaw ang nagbibigay. At siya naman take na lang ng take. Ganun ba yon? Yes po. Kasi meron po siyang isang friend na may ayaw sa akin. Mm. So, itong Susan, meron siyang bet para kay Guy. Mhm. And then, itong friend po na ito, lagi niyang sinaset up na magkita sila, sinaset up nila kung kailan sila magkita. Pero ang dating naman po sa pastor or sa ex ko, kasi sinasabi rin naman po sa akin Mhm. na, ayun nga po, one time, sinaset up sila, nagra-ride sila, na hindi niya alam, or nabibigla na lang siya nandun. Okay. Ayun po. Mm-mm. Ayan na. So medyo ano ka na lang on a need to know basis na lang Yes, po. karelasyon mo. Pero pagka sinabi ko sa iyo, di magpasalamat ka. Pagka hindi ko nasabi sa iyo, di sorry, nakalimutan ko. Yung ganun na lang. Yung mga lakad. Sorry, ba't ka magagalit? Nakalimutan ko nga eh. 'Di ba? Ganun na lang. Okay. Sige, hanggang nito ng mga huling ano na 'yan. Hanggang nito mga huling last year, 2024, tama? Yes po, pero during LDR relationship po namin, marami na po siyang naging cheating. Meron siyang may niligawan din siyang ibang laki, mga co-workers niya. Oh. Ayun po. Minsan niya po yung pinakamasakit na part po nun is nag-video call kami sa tatlo. And then, Sorry, ano ulit? pinapakita niya sa amin yung sorry, hello po? Ano yung pinakamasakit na parte kamo? Meron po yung pinakamasakit na part na mag-video call kami. And then kasama mo si girl. And then pinapakita niya na si sila. And then lagi po yung Nagvi-video call? pinagmamalaki. She, nagvi-video call? Kasama Yes po. ka? Hindi po. Nag-video call po kami ng ex ko and then kasama yung girl silang dalawa magkasama kasi may co-worker po sila. Co-worker po sila. Ay, iba. Magka-work. Tapos nag-hi din sa'yo yung jowa niya doon? Yung niligawan po niya. Nag-hi sa'yo? Opo. Anong pakilala sa'yo nung boyfriend mo? Hindi ko na po inalam yun eh. Kasi nagsasalas po ako pero kasi every time na nag-open up ako sa kanya, ako yung nagiging masama. So parang Ayun friend daw ako. Oo. Okay. So, medyo marami na. Pero, nung mga panahon na yon na nagvi-video call kayo ng jowa mo na nakikita pa, yung nililigawan niya, hindi mo pa alam? Or alam mo na? Ay, nagkakaroon lang po ako ng kutob. Oo.
Okay, fast forward na tayo ng bahagya, She. Yun bang babaeng yun na pinakita sa'yo sa video call? Yun ba yung ipinalit sa'yo? Ay, iba pa po. Ha? Iba pa po yung Iba pa? ibang ako. Hindi pa yun. Hindi Okay. pa po. O, sige. Fast forward nga tayo doon sa ano. So, mga ilang eksena pa yung mga ganun. Alam mo, She, hindi kaya naging masyado ka namang maluwag din dito kay, anong pangalan nitong, Steve? Ano? Steve? Salty po. Seve? Salty. Oo, kaya, Salty po. ano? Kay Salty. Saging? Salty po. Okay. Itong ex mo na lang, feeling ko, wala, Okay. pinauulit-ulit ko lang sa'yo yung yung pangalan niya para unti-unti, 'di ba? Masakit man pero kumbaga sa mag-heal na 'yan. Okay, itong ex mo, marami pa pagkatapos noon. Yes po. At doon mo na-realize, well, noong mga panahon na 'yon, ang akala mo ikaw ay mabait na girlfriend, tama? Kasi napaka-understanding mo. Opo. Ayaw nito ng away. Sige, wag na natin pag-awayan. Nagselos lang naman ako. Mali ako eh. Oo, may naramdaman ako. Mali ako eh. Pero ito na nga, fast forward tayo nitong pinakamabigat na ginawa nitong si ex mo sa'yo, She. Saan niya ba nakuha yung babaeng pinakasalan niya? Saan niya raw nakilala? Through online games po. Kasi pareho po silang mahilig sa games or gamer po silang dalawa. Mhm. So, ako po, hindi ko po kasi siya field yung paglalaro. Mhm. So, ayun po. Ako po kasi during that time, working na, and then pareho po kami working. Mm. So, ang hobby ko talaga niya is online games. So, usually yun po yung pinag-aaway na. Yung time and effort. Ayun po. Kasi lagi po ako nagre-request sa kanya ng time since magkaiba naman po kami ng oras. So sabi ko, after sana po ng work ko, sana magkaroon kami ng time. Pero ang gusto ko nung laging gawin is ipinagsasabay yung laro ko, ay yung laro na sa time natin dalawa. Then Okay. dumarating po yung time na magkalaro sila ng mga friends niya and then ipaparinig ko sa mga friends niya, hindi na naman, pinatawag na naman siya dyan. So ganito, so ayun po. Yan. So Okay. sa games po talaga sila nagsimula. Yung magkalaro ko sila. Games hanggang sa nagkaseryosohan, nagkakasalan na. Opo. Nang wala Opo, nang pero pakialam yung na girl- iniwanan ka. At pero yung girl po na yun, meron po siyang boyfriend din during that time. Sorry, ano ulit, She? Yung girl po na yun, may boyfriend din po siya during that May time. boyfriend din. Oh, Opo. okay. Aba, gwapo ba itong ex mo? Sa nakikita ko ngayon, parang hindi na po. Hindi. Pangit ka na sa paningin ko. Ayoko na sa'yo. Oo. Na-realize ko rin po, hindi pala sa po. Oo, pero nangyari na ang dapat mangyari. So hindi lang pala ikaw yung iniwanan para magkasama silang dalawa. Pero yung ipinangako niya nga sa'yo na he'll be the happiest groom na ikakasal, nakita mo ba talaga na wala namang bahid ng walang remorse, walang bahid din ng paghihiganti, yung pagiging masaya niya? Sino ba nakipag-break sa inyo in the first place? Ikaw ba siya o siya pa ang nakipag-break? Ako po, pero yung breakup po na yun, hindi po siya seryoso. Galin lang po yun ng tampo ko. And then, kasi nagkakatawagan pa po kami during that time. So, parang shaky lang po yung relationship natin during that time. So, for me po, hindi ko siya tinake as serious na breakup. Pero siya po pala, is-tinake niya na as seryoso na po pala. Seryoso Since meron na. po pala siya nakakausap na sila. Oo, malakas na loob kasi may pamalit na. Opo, nagulat na rin ho ako kasi biglang okay na siya bigla eh. Ayun. Ayun lang. At gano'n lang katagal yun? Yung nakipag-break ka halimbawa ngayon, nakipag-break ka ngayon na nagpapalambing ka lang naman, 'di ba may mga ganyan tayong pakikipag-break eh. Yes po. Break na lang tayo pero lambingin mo naman ako, suyuin mo naman ako. Opo. Gano'n lang nagtagal Weeks lang po nung nalaman ko. na may plano About na siya sa kanila. magpakasal? O hindi pa? Ako, mga months or weeks lang po around that po. Kasi nalaman ko po yung relationship nila after silang breakup. So, nabasa ko sa conversation sa Instagram. Ayun po. Akala ko healthy breakup lang siya. Agad. Oo. And then, ayun
hindi po So may pala. plano na rin There's talaga. more. So kay Opo, mag-break there's more kayo, po. kay hindi, papunta na rin sa breakup at magpapakasal na pala talaga siya. Yes Okay, po. tigil muna natin dyan yung kwentuhan natin. Alam mo, meron yatang gigil na gustong mag-react dito sa kwento na pinakikinggan namin mula sa iyo, She. Ano? Si Ace ng Manila, ano ba masasabi ni Ace? Ace, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po. Naririnig po ba ako? Oo naman, narinig kita, Ace. Yun. Okay, anong masasabi mo rito sa napapakinggan mo? Hindi naman kaya ikaw yung jowa nung babae na iniwanan para mapakasal doon sa months old lang yung relasyon nila? Yung speaker mo. Ano meron? Ace? Hello po. Mm. Yes po. Ace. Anong reaksyon mo dito sa pinakikinggan natin na si She? Bali yung sa sa base sa pakikinig ko po, para po siyang yung tinatawag ngayon na taxi cab theory po, kung aware po kayo doon. Yes, binanggit ko yan kanina, no? Yung taxi cab theory. Yes. Bali yun po, may mga tao din po kasi na nafe-feel po nila yung isang tao is kahit na matagal na po silang nagsasama is hindi po siya, for example, nagsama na sila na matagal, ganyan, hindi niya po nakikita yung sarili niya po doon sa tao na yun. And masabi ko future? pong nasa ganung sitwasyon po siya na kahit masaya po sila, kahit na nagmamahalan po sila, pero yung kumbaga in the long run po na as in future, hindi niya po nakikita po yung sarili niya po. Oo. May iba at iba pa rin na hinihintay pala yung tao na yun. Pero ang sa akin lang po, Mm. kasi for me po kasi para medyo lang po yung the fact na pa rin po siya dun sa ex po eh. Mm. Medyo questionable lang po sa akin yun eh. Feeling ko po may mga naiwan pa pong baggage from the past na na nadala niya. Tapos when dumating na po yung time na ayun po siguro na parang may mga napagkumpara niya na rin po siguro ganun. Kaya naiwan niya na po yung present po niyang ka-relationship ganun po. Okay. Ace, ikaw, dahil sa kausap natin dito, ay si She, ano sa tingin mo? Meron bang sa susunod ba na siya ay mabigyan ng pagkakataon na pumasok sa relationship? May mga kailangan bang baguhin si She? As an individual, as a partner, meron ba siyang kailangang improve? Meron ba siyang kailangang baguhin na nga sa pakikipag, anong tawag mo rito? Pakikipag-usap o sa relationship niya? Meron ba, Ace, na naisip ka? Sa akin po, pagdating po sa love, pagdating po sa mga bagay-bagay, hindi mo po kailangan baguhin kung ano ka po. Kumbaga, kailangan mo lang maging ikaw sa kung ano yung gusto mo, kung ano yung ayaw mo. Kasi minsan po, yung ibang tao po, mas pinipili po nilang mag-fit in dun po sa ideology or dun sa idea na gusto ng gusto po nila, ng taong mahal po nila, which is mali po. Kasi dapat po yung love, malaya ka po dun eh. Dapat na-express mo yung sarili mo. Dapat nagagawa mong maging masaya, maging malungkot. So dapat, wala po siyang mga bullet points na dapat ganito ka, dapat ganyan ka, ganun po. Yan. Okay, maraming salamat sa iyo, Ace, sa reaction mo at sa obserbasyon mong yan. Nakikinig naman sa kabilang linya natin si She, okay? Thank you, Ace. She, narinig mo ba yun? Ikaw ba sa ngayon, dahil nga sa nangyari, She, ay nag-iisip ka na meron bang mali sa akin, meron bang kulang sa akin, may dapat ba akong baguhin? Yung totoo lang, She, meron ba? Siguro yung sa akin po, natutunan ko is kailangan ko rin i-priority yung sarili ko rin na maging valid din kung ano or maging open sa kung ano yung nararamdaman. Ayun po. Kung nasasaktan ka, dapat malaman din talaga ng partner or hindi ka dapat mag-open. Oo. Ayun po. Dito sa ex mo, naging medyo masyado kang maluwag, masyado mabait. Opo. Kahit pa nga meron na mga red flags na napapansin ka parang, sige lang, tatampo ko pero sige lang, tayo pa rin. Sa susunod mong relationship, yan yung mga gusto mong improve sa sarili mo. Tama ba yon? Yes po, opo. And then, sa totoo lang po, medyo nahihirapan po ako kasi after breakup, nagkaroon po ako ng
hopeful love na sinasabi ko nila or yung may no label tayo po. Nagkaroon ka na ngayon. Hindi po. Meron po akong na-meet na feeling kong hopeful love siya. Okay, Ayun, medyo kasi malabo yung nagkaroon linya. po ako Okay, so ngayon, nasa proseso ka na, masasabi mo ba na ikaw ay naka-move on na mula dito sa ex mo? Kasi meron po yung time na nagkasalubong po kami after the wedding po nila. So, nung nakita ko siya, ay yung feeling ko is parang hindi ko maintindihan. Kasi nakita ko sa mata niya na there's something wrong. Parang feeling ko ganun. Na hindi siya yung kasing katulad na ng dati na maligalig. Diba kung parang makikita po natin sa mata ng isang tao is genuine pagiging happiness niya or yung totoong nararamdaman niya. Pero nakita ko sa mata niya na parang ang lungkot niya. Na hindi niya ako magawang sisigan. The same time siya, kaya ko na siyang sisigan. Pero ang na-realize ko po at yung pinakamasakit na part na sa 7 years na yun, bakit kailangan kong bakit kailangan kong mag-pretend na matapang ako. Kailangan kong i-adjust yung sarili ko na, okay, ipakita ko nakabubuan na ako. Pero deep inside, may thing pa rin po, pero tanggap ko na. Yun yung, kasi wala po kami naging closer. Ayun po. And then, ang nakakatawa po there, yung time po na nagkita kami, or nakita ko siya, suot ko yung regalo ng gamit na first time ng ring finger. Nako po. So, Ayun lang. Kaya siguro hindi na makatingin ng diretsyo. Pero alam mo, She, eto bibigyan ka ng ating programang H2H, Heart to Heart, para ilabas na lahat ng inyong, lahat ng bigat na nasa dibdib mo dito sa ex mo at kung meron kang mensahe sa kanya since sabi mo nga, kasal na eh. 'Di ba? At iginagalang mo na yung desisyon niyang yun. Ito na, ang pagkakataon mo naman, gamitin mo ang ating programa para sa huling mensahe mo man lang. Ayan, para kay ex. Go ahead, She. sa next po, so, unang discussion simulan sa pasisalanan. Hindi man siya naging maganda yung entrance kwento namin. Pero alam ko na, so during 7 years, marami rin din naman kami naging masayang alaala. So, sa alaala na yun, isipin ko na lang sa positive na mag-improve pa in the near future sa magiging future ko. So, alam ko yung 7 years na yun, naging roller coaster para sa dalawa. And then, magpapasalamat ako dahil sa pain na yun, the experience na yun. Maraming mong time na nawala sa akin, pero, ganun talaga ang life. Kailangan kong tanggapin na wala na. Sa ibang, sa ibang babae na mga kasama na talaga yung nabubuo ng pag-ibig. So, hindi ko siya totally tanggap. Mahirapan siyang tanggapin. Hindi ko siya masasabing napatawad na sa tahat. Pero, may gawin ko siyang as motivation na lang. So, ayun, good luck. And sana tuloy-tuloy yung happiness na meron ka ngayon. Yun po. Maraming salamat sa iyo, She, at bukas ang ating programa para sa mga updates sa buhay mo naman o gusto mo lang ng kakwentuhan, bukas ang Heart to Heart para sa iyo, She, at para sa iba pa mga nagmo-move on diyan, 'di ba? Maging honest lang tayo sa ating pakiramdam. Sabi nga ni She, mas magiging honest na ako doon sa susunod ko makakarelasyon kung sino man 'yon para hindi na dumarating sa ganitong punto na iiwanan ka na lang basta at ipagpapalit sa iba, may kasal pa. Oo, na pinag-usapan, na ginawa na pala, hindi na pala pinag-usapan. Pero maraming salamat, She, sa pagbibigay ng pagkakataon sa ating programang Heart to Heart para maibahagi ang hindi man kagandahang karanasan para sa iyo, pero pwedeng maiwasan yan ng mga kapatid natin na nalilito o nandun sa crossroads din ng kanilang mga buhay sa kanilang mga relasyon.